maling akala, isang mamahaling supplement ang magliligtas sa iyong mga mata. Sa sobrang pag-focus sa dami ng iniinom, napapalampas mo ang pinakamahalagang golden time. Tandaan ang isang gawi sa umaga na ibabahagi ko ngayon. Mga kaibigan, mayroon akong isang mahalagang bagay na ibabahagi sa inyo ngayon. Baka naman mayroon kayong ilang bote ng IE supplement sa inyong hapagkainan, hindi ba? Kung medyo malabo na ang paningin mo, dumediretso ka ba sa botika at humihingi ng lutein? Bilang isang doktor, malinaw kong sasabihin sa inyo, kailangan niyong tigilan ang pag-asa na ang mga supplement na yon ay magpapabalik sa linaw ng inyong paningin tulad ng dati. Sa halip, marami ang nagtitiwala lang sa supplement at nagpapabaya, na nagpapalaki sa mga sakit na tahimik na lumalaki sa loob ng kanilang mga mata. Malalim na nakatatak sa aking puso ang kwento ni Lola Elena, isang 80 taong gulang na bumisita sa akin noong nakaraang buwan. Ang tanging kaligayahan niya sa buong buhay niya ay ang magborda ng magaganda habang sumusuporta sa kanyang mga anak. Ngunit, ilang taon na ang nakakaraan, nagsimulang lumabo ang kanyang paningin, parang may hamog sa harap ng kanyang mga mata. Hindi niya masabi sa kanyang mga anak dahil ayaw niyang mag-alala sila, kaya bumili siya ng mahal na lutein na inirekomenda sa DI at ininom ito araw-araw sa loob ng 3 taon. Nagastos niya ng daan-daang libong piso sa mga supplement, ngunit nang huli siyang bumisita sa akin, malala na ang kanyang katarata, kaya hirap na siyang basahin maging ang mga karatula sa kalye. Nang ipaliwanag ko ang resulta ng pagsusuri, mahigpit na hinawakan ni Lola Elena ang aking kamay at lumuha. Doktor, tanong niya, uminom ako ng mamahaling gamot na yon sa loob ng 3 taon, bakit naging ganito pa rin ang aking mga mata? Labis na bumigat ang aking puso. Mga kaibigan, ito ang pagtataksil ng lutein. Ang lutein ay kapaki-pakinabang lamang sa mga may problema sa isang partikular na bahagi ng mata na tinatawag na makula. Hindi ito isang mahiwagang gamot na nagpipigil o nagpapagaling sa mga sakit sa mata na naugnay sa pagtanda tulad ng katarata. Gayunpaman, dahil sa ating matinding pagkabalisa, nag-aaksaya tayo ng mahalagang pera at oras. Ang sitwasyon ay mas malala pa ayon sa mga estatistika. 9 sa 10 Pilipino na mahigit 70 taong gulang ay may katarata. Ito ay isa lamang sa mga natural na epekto ng pagtanda. Ngunit ang problema ay mas mabilis na itong nangyayari kaysa dati. Ngayon, karaniwan na ang mga pasyenteng nasa edad 40 o 50 na ay sumasailalim sa operasyon. Ang dahilan ay ang ating mga smartphone na hindi natin iniiwan sa ating mga kamay araw-araw at ang maling gawi sa pagkain. Ang pag-abuso sa ating mga mata at ang pag-asa na mababayaran ito ng isang supplement ay lalong nagpapabilis sa pagkasira ng ating mga mata. Kaya naman, bibigyan ko kayo ng isang napaka-espesyal na solusyon ngayon. Kung tatapusin niyo lang ang video na ito ngayon, hindi lang ninyo matitipid ang daan-daang libong piso na inyong ginagastos sa supplement bawat buwan, kundi magkakaroon din kayo ng malusob na mga mata na kayang basahin ang sulat ng inyong apo ng walang salamin. Pangako ko sa inyo ang 3 bagay ngayon. Una, ibabahagi ko ang 2 pagkain sa umaga na 100 beses na mas epektibo kaysa sa mamahaling lutein pills. Pangalawa, ituturo ko ang isang nakamamatay na gawin na tahimik ninyong ginagawa bago matulog na nagpapatigas sa lens ng mata tulad ng isang bukol ng protina. Panghuli, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng napakasimpleng sikreto sa pag-aalaga ng mata na kayang pabagalin ang pagtanda ng mata ng mahigit 10 taon nang walang operasyon. Ang kwento ngayong araw ay magiging napakahalagang impormasyon na magbibigay liwanag sa nalalabing niyong buhay. Handa na ba kayong makakita muli ng maliwanag na mundo kasama ko? Kung nasasabi kayo sa video ngayong araw, mangyaring pindutin ang like button sa ibaba ngayon. At kung mag-iwan kayo ng 2 salitang si pag-asa sa comment section, mas magkakaroon ako ng lakas para protektahan ang inyong kalusugan. Ayan na mga kaibigan, mag-focus na kayo. Ang unang bagay na inireseta ko kay Lola Elena ay hindi mamahaling imported na supplement, kundi mga gulay na nasa ating kusina. Mula ngayon, maghanda kayong isulat ang aking sasabihin sa papel. O kaya, kailangan niyong ipakita ang bahaging ito sa inyong mga anak. Ang unang solusyon ay ang uminom ng nilagang 5 hanggang 7 tangkay ng kale, 1 karot, at kalahating mansanas tuwing umaga nang walang laman ang tiyan. Kailangan niyong malaman kung bakit ko inirekomenda ang birding juice na ito sa halip na mamahaling supplement. Ang lutein pills na binibili niyo sa botika ay isang artipisyal na kinuha na sangkap mula sa pabrika. Ngunit ang ating katawan ay hindi ganoon kasimple.
Ang 100 gram ng kale ay naglalaman ng 11 ng lutein, na katumbas ng isang supplement pill, pati na rin ang iba pang antioxidant components tulad ng zeaxanthin, vitamin N, at vitamin E na nasa natural nitong estado. Gumamit tayo ng paghahambing, kung ang isang supplement pill ay parang pagpapalit ng isang sirang bombilya, ang kale green juice ay parang paglalagay ng bagong kable sa buong bahay at pagpapatatag ng boltahe. Nagbibigay ito ng lakas na hindi maihahambing sa isang pill dahil ang iba't ibang sangkap ay nagtutulungan para magkaroon ng synergy. Ang dahilan kung bakit isinasama natin ang karot ay dahil sa beta-carotene. Ang sangkap na ito ay isang mahalagang sangkap na kinakailangan upang makagawa ng protina na tinatawag na rhodopsin na nakakakita ng liwanag sa retina ng ating mata. Kung kulang sa karot, lalabo ang paningin sa gabi at lalala ang dry eye syndrome, kung saan natutuyo ang ibabaw ng mata. Ang pagdagdag ng mansanas ay hindi lamang para sa lasa. Ang pectin component sa mansanas ay ang pangunahing sangkap na tumutulong sa fat-soluble lutein at beta-carotene na maabsorb ng maayos sa ating katawan. Mahalagang inumin ito sa umaga nang walang laman ang tiyan. Ito ay dahil kapag walang laman ang ating tiyan, ang mga natural na nutrients na ito ay mabilis na pupunta sa maliit na bituka, at ang absorption rate ay umabot sa pinakamataas. Subukan lamang na inumin ito ng regular sa loob ng 3 buwan. Makakaranas ka ng isang mundong luminaw na parang nilinisan ang iyong salamin. Kung naubos mo na ang kale green juice, mayroon pang isa na kailangan mong inumin pagkatapos ng 30 minuto. Kung pinoprotektahan ng kale juice ang ating mga mata mula sa makula, ang pangalawang inumin naman ay lubusang magpapagaling sa mahahalagang capillaries at pagkapagod ng ating mga mata. Pagkatapos kong ipaliwanag ang isa pa, ipapaliwanag ko ang pangalawang inumin na ito, kaya mangyaring manatiling nakafocus hanggang sa huli. Pangalawa, mayroong isang nakamamatay na gawin na kailangan mong ihinto kaagad. Ito ay ang pagtingin sa smartphone sa kama ng nakapatay ang ilaw. Mga kaibigan, ang pupil ng ating mata ay nagbubukas ng malawak upang makakuha ng mas maraming liwanag, kahit na ito ay maliit sa dilim. Ngunit ano ang mangyayari kung ang matinding liwanag ng smartphone ay biglang bumuhos sa bukas na pintuan na yon? Ang lens sa ating mata ay hindi makayanan ang labis na enerhiya na ito at unti-unting lumalabo tulad ng pagputi ng puti ng itlog sa mainit na kawali. Ito ang nakakatakot na prinsipyo kung paano nabubuo ang katarata. Ang mas masahol pa ay ang posisyon ng pagtingin sa smartphone habang nakadapa. Sa posisyon na nakadapa, dahil sa gravity, ang lens ay pumupunta sa unahan, na humaharang sa daanan ng paglabas ng tubig sa mata. Pagkatapos, ang presyon sa mata, na tinatawag na intraocular pressure, ay mabilis na tumataas. Kung paano bumabalik ang tubig kapag barado ang kanal, kapag tumaas ang intraocular pressure, nasisira ang optic nerve, at ito ang direktang daan tungo sa pagkabulag na tinatawag na glaucoma. Hindi mo maaaring makuha ang katarata at glaucoma, hindi ba? Kaya, sa madilim na lugar, siguraduhing buksan ang ilaw, at kahit tumingin ka sa smartphone, kailangan mong panatilihin ang tamang postura. Kung sundin mo lang ang dalawang bagay na ito na ibinahagi ko ngayon, ang kalusugan ng iyong mata ay mahigit kalahati ng matagumpay. Huwag mo lang panatilihin sa iyo ang mahalagang impormasyong ito. Mangyaring ibahagi ang video na ito sa iyong mga mahal na kaibigan at pamilya sa pamamagitan ng Messenger ngayon. Ang isang i-share buton na pinindot mo ay maaaring maging isang lifeline na nagpoprotekta sa paningin ng iyong mahal na kaibigan. Kung naibahagi mo ang video, mangyaring mag-iwan ng maikling comment na ibinahagi. Isa-isa kong susuriin at papalakpakan kayo. Ayan, mga kaibigan, ngayon ay oras na para palakasin ang proteksyon ng inyong mga mata at tanggalin ang pagkapagod na naipon. Kanina, sinabi ko na mayroon kayong kailangang inumin 30 minuto pagkatapos ng kale green juice, di ba? Ito ay blueberry yogurt. Ipinaliwanag ko ngayon kung anong milagro ang gagawin ng mga lilang butil na ito para sa inyong mga mata. Una sa lahat, ang pinakamahalagang patakaran ay kailangan niyong kainin ang blueberries 30 minuto pagkatapos uminom ng kale green juice. Bakit? Dahil sa prinsipyo ng absorption ng ating katawan. Ang lutein sa kale ay matunaw sa taba, at ang anthocyanin sa blueberries ay matunaw sa tubig. Kung ang dalawang sangkap na may ganap na magkaibang katangian ay pumapasok sa katawan ng sabay-sabay, mag-aaway sila para sa absorption, at ang mahalagang nutrients ay mawawala lahat. Kaya, ang pinakamatalinong paraan ng pagkonsumo ay ang kainin sila ng magkahiwalay na may 30 minutong pagitan.
Mayroong tatlong pangunahing dahilan kung bakit tinatawag ang blueberry na natural na kalasag para sa mata. Una, ang anthocyanin sa blueberry ay nagpapatibay sa napakanipis na capillaries sa mata. Ang retina ng ating mata ay binubuo ng mga manipis na ugat na mas manipis pa sa buhok, na nagsisilbing parang sapot ng gagamba upang magdala ng nutrients. Habang tumatanda tayo, humihina at pumuputok ang mga ugat na ito, na nagdudulot ng nakakatakot na sakit tulad ng macular degeneration. Ang blueberry ay nagkukumpuni sa mga humihinang pader ng ugat na ito, na pinapatigas ang mga ito tulad ng semento. Pangalawa, tumutulong ito sa pagre-regenerate ng isang sangkap na tinatawag na rhodopsin, na nagpapahintulot sa atin na makakita ng maayos sa dilim. Habang tumatanda ka, nakakatakot bang magmaneho sa gabi at nahihirapan kang maghanap ng mga bagay sa madilim na kwarto? Ito ay dahil hindi na mabilis na nagagawa ang rhodopsin tulad ng dati. Pinapabilis ng blueberry ang bilis ng pagre-regenerate ng rhodopsin na nagpoprotekta sa iyong paningin sa gabi. Pangatlo, inaalis nito ang free radicals sa mata na agad na nagpapagaling sa pagkapagod at paglabo ng paningin. Ngunit bakit kailangan itong kainin kasama ng yogurt? Ang probiotics sa yogurt ay nagbibigay daan sa mga aktibong sangkap ng blueberry na mas maabsorb sa ating bituka. Nang ibinigay ko ang reseta ng blueberry yogurt na ito kay Lola Elena, tuwang-tuwa siya, na nagsasabing pakiramdam ko ay nagising ang aking mga mata tuwing umaga. Kaya, tandaan niyo ang time interval consumption method na ito. Susunod, mayroong isang paraan ng paghinga ng mata na kailangan mong gawin araw-araw. Ito ang 20-20-20 rule. Kung tumingin ka sa smartphone o libro sa loob ng 20 minuto, kailangan mong tumingin sa malayo, mga 20 talampakan o mahigit 6 metro, sa loob ng 20 segundo. Mayroong isang maliit na kalamnan sa ating mata na nagpo-focus. Kung patuloy kang tumitingin sa malapit, ang kalamnan na ito ay tumitigas na parang nababanat. Sa oras na ito, kapag tumingin ka sa malayo, ang matigas na kalamnan ay sa wakas magpapahinga at babalik sa normal na posisyon. Bukod dito, kapag nag-focus ka sa isang bagay, ang dalas ng pagkurap ng ating mata ay bumababa sa 1/4 ng normal na bilang. Natutuyo ang luha na nagdudulot ng maliliit na sugat sa kornea at pamamaga. Ang 20 segundong pahinga ay isang mahalagang oras na nagbibigay ng tubig ng buhay sa mga tuyong mata. Panghuli, ituturo ko pa ang isang bagay na hindi mo dapat gawin. Kung makati ang iyong mata, huwag na huwag mong kakamutin ito gamit ang iyong mga kamay. Ang iyong mga mata ay mas maselan kaysa sa iniisip mo. Ang pagkamot sa mata ay parang paghagod ng mamahaling lens ng kamera gamit ang magaspang na buhangin. Kung malakas mong kakamutin ang iyong mata, maaaring maputol o maalis sa posisyon ang manipis na mga hibla na sumusuporta sa lens. Kung gumalaw ang lens, natural na mas mabilis na darating ang katarata, at sa malalang kaso, maaaring mapunit ang retina na magdulot ng trahedya. Kung makati, huwag kakamutin. Sa halip, basain ang malinis na tuwalya ng malamig na tubig at dahan-dahang idampi sa mata, o gumamit ng artificial tears upang hugasan ang anumang dumi. Huwag kalimutan na ang iyong mga kamay ang pinakamaraming mikrobyo sa iyong katawan. Ang mga sikretong ibinahagi ko ngayon ay magpapabata ng 0 taon sa iyong mahal na mga mata. Taos-puso akong umaasa na ang video na ito ay magiging isang maliit na ilaw sa iyong malusob na pagtanda. Para hindi mo mapalampas ang mga kapaki-pakinabang na impormasyong pangkalusugan na ibabahagi ko sa hinaharap, mangyaring pindutin ang i-subscribe button at notification button ngayon. Ang isang click mo ay ang pinakamalaking inspirasyon para sa akin upang makahanap at magsaliksik ng mas mahusay na impormasyon. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang totoong sikreto kung paano nabawi ni Lola Elena ang kanyang paningin sa loob ng 3 buwan, hanggang sa kayanan niyang manahi muli at basahin ang mga sulat ng kanyang mga apo. Higit sa kaalaman lamang ng teorya, ang mas mahalaga ay ang pagpapatupad nito sa iyong buhay ngayon. Ang araw-araw na routine na ito ay ang pinaka-epektibong routine para sa kalusugan ng mata na napatunayan ko sa libu-libong pasyente, kaya tandaan niyo ito. 6:00 ng umaga, paggising ni Lola Elena, dahan-dahan siyang umiinom ng 1 basong maligamgam na tubig. Sa pagtulog, nagkukulang ang tubig sa ating katawan, at ang pag-inom ng tubig sa oras na ito ay nagpapabasa maging sa mga mucous membrane ng mata. At sa pamamagitan ng magaan na pag-stretch, nakakatulong ito sa sirkulasyon ng dugo.
6:15 ng umaga, pumunta si Lola Elena sa kusina at gumawa ng kale, karot, at apple juice na sinabi ko kanina. Ang mahalaga dito ay hindi ang pag-inom nito ng mabilisan, kundi ang dahan-dahan itong inumin na parang pinapaikot sa bibig. Sa ganitong paraan, mas mahusay na maabsorb ang nutrients kapag nahalo sa laway. 6:45 ng umaga, eksaktong 30 minuto pagkatapos uminom ng juice, umiinom siya ng isang basong blueberry yogurt. Ang lilang antosyanin sa blueberry ay magpapalakas sa maliliit na ugat ng mata. Sa pag-aalmusal, sinunod niya ang isang napakahalagang prinsipyo. Ito ay ang reverse eating method. Kailangan niyang kumain muna ng sapat na gulay na nasa mesa, pagkatapos ay kumain ng protina tulad ng isda o tofu. Ang kanin ang huling kinakain, at sa ganitong paraan, may iwasan ang biglaang pagtaas ng antas ng asukal sa dugo. Ito ay dahil kapag biglang tumaas ang asukal sa dugo, ang lens protein sa ating mata ay nagiging malagkit, tulad ng asukal na nilagay sa candy, na nagdudulot ng katarata. 3:00 ng hapon, tinatawag ni Lola Elena ang oras na ito na spa time ng kanyang mga mata. Basain ang malinis na tuwalya ng mainit na tubig at itakda ang temperatura sa humigit kumulang 40 degrees Celsius, pagkatapos ay ilagay ito sa mata sa loob ng 15 minuto. Mayroong maliliit na glandula sa ating talukap ng mata na naglalabas ng langis, ngunit habang tumatanda tayo, tumitigas ang langis na ito at bumabara sa mga butas. Ang warm compress ay nagpapaluwag sa tumigas na langis na ito, na tumutulong sa paglabas ng malusob na langis na nagko-coat sa luha. Para sa mga may dry eye syndrome, mas epektibo ang compress na ito kaysa sa supplement. Sa gabi, mahigpit niyang sinunod ang 20-20-20 rule habang nanonood ng AE. Sa loob ng 20 minutong panonood, tumitingin siya sa malalayong bundok o gusali sa labas ng bintana sa loob ng 20 segundo upang paluwagin ang tensyon ng mga kalamnan sa mata. At 1:00 ng gabi, bago matulog, hindi na siya humahawak sa smartphone. Ito ay dahil lubos niyang sinapuso ang aking paalala na ang pagtingin sa smartphone sa madilim na kwarto ay parang pagbuhos ng lason sa mata. Ayan, ngayon, susumahin ko ang 3 tanong na pinaka-interesado kayo, kasama ang medikal na ebidensya. Una, marami ang nagtatanong kung kailangan bang itapon agad ang lutein supplement na iniinom nila ngayon. Sasabihin ko sa inyo ang resulta ng respetadong pag-aaral ng AREDS 2. Ang lutein ay may kabuluhan lamang sa mga pasyente na mayroon ng sakit sa makula. Hindi napatunayan sa siyensya na epektibo ito para sa malulusob na tao na umiinom nito para sa pag-iwas. Kaya, sa halip na umasa sa supplement, subukan muna ang diet na may kale at blueberry na ibinahagi ko. Kung may natirang supplement, matalino na kalahati lang ng inirerekomendang dami ang inumin sa isang araw. Pangalawa, isang babala para sa mga naninigarilyo. Mayroong nakakagulat na pag-aaral na nagpapakita na ang mga naninigarilyo na umiinom ng mataas na dosis ng lutein o beta-carotene supplement ay may hanggang 28% na pagtaas ng panganib na magkaroon ng kanser sa baga. Ito ay dahil sa mga naninigarilyo na may mataas na oxidative stress, ang labis na dami ng ilang antioxidant components ay maaaring makatulong sa paglaki ng mga selula ng kanser. Kung naninigarilyo ka, itigil agad ang anumang anyo ng supplement sa mata, at kailangan mong kunin ang mga ito sa natural na paraan sa pamamagitan ng mga gulay at prutas. Pangatlo, marami ang nahihirapan kung kailan magpapaopera ng katarata. Ang sagot ko ay malinaw, ang operasyon ay dapat batay sa kung gaano ka kahirap sa iyong pang-araw-araw na buhay, hindi sa resulta ng pagsusuri. Kung nahihirapan kang magbasa ng dyaryo o nakakaramdam ka ng panganib sa pagmamaneho, iyon na ang tamang oras. Bago iyon, ang pinakamahusay na gawin ay pabagalin ang bilis ng paglabo ng paningin gamit ang mga gawi sa pamumuhay na ibinahagi ko. Mas mahalaga ang pagpapalakas ng mata kaysa sa pagmamadali sa operasyon. Gagawin mo ba ang routine na ibinahagi ko ngayon, simula ngayon? Kung handa ka nang gawin ito, mangyaring mag-iwan ng 2 salitang gagawin sa comment section ng may lakas. Ang isang salita na iniwan mo ay magiging isang dakilang simula na magpapaliwanag muli sa iyong mga mata. Bukod dito, magpadala rin ng mensahe ng paghikayat sa iba pang nag-comment. Mas mahaba nating magagawa ito ng magkasama. Buong puso kong susuportahan ang inyong desisyon. Mga kaibigan, narating na natin ang dulo ng mahabang paglalakbay. Nagtataka ako kung anong epekto ang iniwan ng mga kwentong ibinahagi ko ngayon sa inyong puso.
Sa katunayan, ang pagbabagong nangyari kay Lola Elena, mula sa pagiging bulag hanggang sa muli niyang kayang manahi, at magsulat ng sulat sa kanyang mga apo sa loob ng 3 buwan, ay hindi isang malaking medikal na milagro. Ito ay simpleng resulta ng maliliit na pagpupunyagi na naipon, ang paghuhugas ng gulay sa kusina tuwing umaga, at ang pagpapahinga sa kanyang mga mata sa itinakdang oras. Ang ating katawan ay tapat na sumasagot sa kung paano natin ito inaalagaan. Ating isa sa puso muli ang mga pangunahing punto na ibinahagi ko sa inyo ngayon. Una, ang kailangan niyong tandaan ay ang tunay na gamot na nagpoprotekta sa inyong malusob na paningin ay hindi nasa botika, kundi nasa inyong kusina. Ang kale, karot, at apple juice na iniinom sa umaga nang walang laman ang tiyan ay magbibigay ng malakas na sigla sa inyong makula at retina, higit pa sa anumang mamahaling lutein pill. At ang blueberry yogurt na iniinom 30 minuto pagkatapos ay magiging lilang kalasad na magpapalakas sa maliliit na ugat ng mata at magpapagaling sa naipong pagkapagod. Sa halip na magpatukso sa makukulay na ad ng supplement, maniwala kayo sa regalo ng kalikasan na lumalaki sa lupa. Pangalawa, kailangan niyong tuluyang magpaalam sa masasamang gawi na nagbabanta sa inyong mahal na paningin simula ngayon. Ang smartphone screen na nag-iisang umiilaw sa madilim na kwarto ay parang hindi nakikitang talim na unti-unting nagpapabulag sa inyo. Ang matinding liwanag na bumubuhos habang bukas na bukas ang pupil ay nagpapatigas sa lens protein at nagpapataas ng intraocular pressure na nagdudulot ng glaucoma. At mangyaring tandaan na ang isang simpleng pagkakamot sa mata kapag makati ay maaaring mag-iwan ng permanenteng marka sa mahalagang kornea at lens. Pangatlo, ang maliliit na sandali ng pagpapahinga sa pang-araw-araw na buhay ay magpapabata sa inyong mga mata ng 1-0 taon. Ang 20-20-20 rule na nangangailangan ng 20 segundong pagtingin sa malayo pagkatapos ng 20 minutong pagtingin sa malapit, ay ang pinakamatamis na pahinga na maibibigay ninyo sa inyong mga kalamnan sa mata. Bukod dito, ang isang maliit na gawin ng pagkain muna ng gulay sa hapunan ay magiging matibay na pader na magpoprotekta sa inyong mga mata mula sa biglaang pagtaas ng asukal sa dugo. Kung sundin niyo lang ang 3 bagay na ito, bilang isang doktor, kumpiyansa akong maipapangako sa inyo na ang inyong pagtanda ay magiging mas maliwanag at malinaw kaysa ngayon. Mga kaibigan, ang paglabo ng paningin at paghina ng lakas habang tumatanda ay isang natural na proseso. Walang makakapigil sa paglipas ng panahon. Ngunit ang pagpapabagal sa bilis ng panahon na iyon at ang pagpapabuti ng kalidad ng buhay ay nasa inyong pagpipilian lamang. Kung hindi makakita ang mga mata, hindi natin lubusang makikita ang ganda ng mundo o ang ngiti ng mga taong ating minamahal. Ang paningin ay hindi lamang isang simpleng pandama, kundi ang pinakamahalagang pag-aari na nagpoprotekta sa dignidad ng ating buhay. Subukan ninyong gawin ang bawat payo na ibinigay ko ngayon at damhin ang pagbabago sa inyong mga mata. Sa simula, maaaring maging abala at nakakapagod. Ngunit subukan niyo lang sa loob ng 3 buwan. Tulad ni Lola Elena, tiyak na mararanasan niyo ang kagalakan ng muling paglinaw ng mundo. Pagdating ng panahong iyon, mangyaring ipaalam niyo sa akin. Ang inyong masayang balita ay ang pinakamalaking gantimpala at kaligayahan ko sa pagpapatuloy sa posisyong ito. Taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong paglalaan ng mahabang oras upang makinig sa aking kwento ngayon. Kung ang video na ito ay talagang nakatulong sa kalusugan ng inyong mata, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay. Habang ibinabahagi ang magandang impormasyon, lumalaki ang halaga nito. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at nakaset ng notification, pindutin niyo na ngayon. Sa hinaharap, babalik ako na may mga matatalinong paraan upang maprotektahan nyo ang inyong kalusugan bago ninyo kailanganing bumisita sa ospital. Hanggang sa muli, ako ang inyong pambansang doktor. Salamat. Maging maligaya kayo.